shall be encouraged to establish FM radio station within the school campus with at least a broadcast radius of 2 kilometers. Nangyari po sa Tarlac ito. Ang isa po yung Yusek pumunta sa Tarlac, nabigla siya. Kayang-kaya palang gawin ng isang classroom na magtayo ng isang FM station. Makipag-coordinate lang kayo sa NTC. Akala po ninyo, hindi po pwede. Pwede pong mangyari. It made several adjustments in order to deliver distance learning at a magnitude never done before. Did I quote the statement correctly, Mr. Speaker, Your Honor? Nga po tayo magtatagal kasi napakasimple po ng tanong ko. Or, Kayo po ang may kasalanan kung tatagal po tayo. Mr. Speaker, siguro sa kasimpleng tanong, hindi ko na. Ano po? Can you please repeat it po? Huwag po kayong ninenervyos, madam. Tagalogin ko na lamang po. Ang sabi po kasi ng DepEd, dahil nga po sa COVID pandemic, kinakailangan pong mag-adjust tayo. At sabi nila, itong ginawa nilang ito is in order to deliver distance learning at a magnitude never done before. Did I quote at a magnitude never done before? Did I quote the statement correctly, Mr. Speaker, Madam Sponsor? Yes, yes. Okay. The most controversial delivery mode in this adjusted learning distance system, Mr. Speaker, Your Honor, is the self-learning modules or SLMs. Tama po. Well, Mr. Speaker, that's according to the interpolator's perception, no? Or You mean they are not controversial, Mr. Speaker, Your Honor? This has been a byword in the school communities all over the Philippines because they were not delivered in the manner that, or in the magnitude that was never done before. It was very prophetic, Mr. Speaker, Your Honor. O sige, ganito na lamang po. How many modules was actually needed by DepEd for the first quarter? Per grade level and per quarter? I will accept an answer, I do not know, sir. I do not know, Your Honor, if that is the case. Para madali lang po tayo. Ayoko po nang magtagal tayo rito. I committed myself to a very, very short interpellation. Mr. Speaker, our sponsor, it's 1.1 billion modules nationwide. Hindi ko po masyadong marinig po kayo, Madam Sponsor. I'm not sure if your microphone is okay, but do you hear me loud and clear? Yes, po. How many The answer modules? is 1.1 billion modules, number of modules. This is only for the first quarter po. 1.1 million modules. Billion po, billion. Yes po, 1.1 million modules. 1.1 billion modules for the Billion first modules. quarter. Okay. So, paano po nangyari yon, Mr. Speaker, Your Honor? Ang huling alam ko po, ang huling tala ng DepEd, there are 22.5 million enrollees for this school year. Nakita ko pa nga po kanina sa presentation, 24.8 million na po pala. So, but let's stick with the 22.5 million enrollees. Kung 1.1 billion modules, paano po mangyayari yun? Ilan po ba yung, hindi po ba meron tayong 5,689 competencies na kinumpress ninyo? Tama po, Mr. Speaker. Okay. Tulungan ko po tayo, magkwentahan tayo ng tama. 5,689 competencies, i-divide na lang natin sa 4 because there are 4 quarters. Ang ibig sabihin po nito, you will need at least 1,200 to 1,300 modules. Simpleng arithmetic lamang po ito. Mr. Speaker, hindi lang naman modules kasi there's several competencies that we have to consider in one module. So like for example, ang computation natin, paano natin nakuha yung 1.1 billion modules is the number of students times 8 subjects times 8 weeks po. 8 weeks per quarter. Hindi po para madali tayo, hindi ko po kasi pwedeng tanggapin kaagad na sinabi niyo 1.1 billion. Let us test kung talagang yun lang po ang kakailangan ninyo. Sapagkat ipinangako ninyo na bawasan yung competencies from 14,000 competencies, kinompress po ninyo yon or you streamline it to only 5,689. Ito po yung tinatawag ninyong most essential learning competencies. Kaya po pag i-divide natin sa 4 yan, hindi mo po pwedeng hindi natin aralin yan. Kinompress na nga ninyo eh. You reduce at least 40% of the total previous competencies. Ginawa na nga ninyong 40% lang eh. So sa inyong mga sasalita po sa TV, sa radio, ilang beses po, maski sa pagharap nyo sa Senado, sinabi nga po ninyo, 1,300 ang average po ng mga modules na kailangan ninyo.
Magsimula po tayo doon sa sinasabi ninyo sa TV. Maski po sa nakarang hearing natin sa Senate, sinabi ninyo, 1,300 is the average modules sa quarter na ito. Ngayon, tatalikuran nyo po ba yun o pananagutan nyo na ngayon? Kasi po, ang susunod kong tanong, sa 1,300 modules for the first quarter, i-divide lang po natin yan sa 13. Bakit po 13? There are 13 levels, grade levels, K to 12. Ano pong ang mangyayari yan? 1,300 modules divided by 13. Lalabas po dyan about 100 modules per grade level per learner. Hindi po ba ganun lang kasimple, Mr. Speaker, Your Honor? Pagkatapos po, kung may 8 subjects, kasi 8 po yung subjects at least, that will be 100 divided by 8. Magkakaroon po tayo ng 12 modules per subject. Is that correct? So, arithmetic lang po ito eh. Mr. Speaker, can you give us time to look at the records? Because medyo technical yung hinihingi ni... Hindi po, 100 divided by 8, 12 modules po ang mangyayari per subject. Ay, mawawala po tayo kapag ganoon po yung argumento. Tinutulungan ko na lang po kayo para kwentahin natin eh. Paano po natin makukwenta talaga yung number of modules na kakailanganin natin kung ito pong simpleng arithmetic na pinipresent sa inyo ay pare-pareho po nating tinatanggihan? Mr. Speaker, from the assumptions or parameter used in making the modules per level, depende siya sa level from kinder to grade 12. So like for example, yung kinder, ang kailangan niya na module per learner is only 66. Yung grade 1 naman, naging 300. Tapos pagbaba hanggang 11, yung grade 11, example, maging 546 modules. So yung iba-ibang level, iba-ibang modules, number of modules din. So that's O how sige we po, compute it. para madali na lang po, ilang modules po ba ang kakailanganin ng isang learner? Mr. Speaker, first it's by grade level po. Average po, kasi meron tayong K to 12. I-average lang po natin kasi gusto ko pong madaliin lang ang kwenta. Pag in-average po natin from K to 12, lalabas po anong average na number na modules per enrollee. Hindi natin masasabi average. Can I just quickly read the modules per level? 30. No. Like for example, Mr. Speaker, sa Kinder, 66, Grade 1, 300, Grade 2, 293, Grade 3, 357, Grade 4, 461, Grade 5, 430, Grade 6, 359, Grade 7, 532, Grade 8, 550, Grade 9, 377, Grade 10, 390, Grade 11, 546, and Grade 12, 41. So yun po yung combination, a number of modules per learner. Per level. Bakit po nagkakahirap tayo na sabihin natin, kunin natin yung average lang para makwenta lang po talaga natin kung ilan talaga ang modules na dapat i-produce ng DepEd. Ang average po kasi, from kinder to 12, ang hinihingi ko lang. Kasi po, 8 po yung subjects, tama po? 8 po yung subjects ng isang bata. I-average po ninyo, ilang modules po ngayon per subject. Kaya para makita po natin ang average, kumuha tayo ng average ng kinder hanggang sa 12 para mapalitaw natin, mas o menos, ilan bang kailangan ng module ng isang mag-aaral? Kasi bigla nyo kami binigyan ng 1.1 billion. Anong basis nito? Ibig bang sabihin nito, mga titles lang ito? There are 8 subjects. Ilang modules? Average po, Mr. Speaker, ng 1,286 per quarter. 1,000. 286 modules per quarter po. Kapag binultiply po natin ng 1,286 per student per quarter, i-multiply po natin yan ng 24.8 million enrollees. Ilan po ang makukwenta natin na number of modules? Mr. Speaker, yung sinasabi natin, because of the competencies, tsaka iba-iba yung grade level, sa totoo lang, in all honesty, hindi talaga yun, that's not how the department, we cannot really average it to that. Kaya, Kayo po, ba't bumalik na naman tayo doon? well, Naibigay nyo na po sa akin ang average na 1,286 per student per quarter. Ang sinasabi ko lamang po, usapan natin, i-multiply natin sa 24.8 million enrollees, ilan po ang makukwenta natin? so Mr. Speaker, we take back that yung sinasabi natin na simple division lang, no, of the, kasi talagang iba yung competition.
sorry. It's average from kinder to grade 12, yung 1,286 modules. So yun po yung hindi each student, hindi per student. Ano po? Nakakatuwa naman po yung sagot ninyo. Kanina po, sinabi nyo sa akin, ang average per student, 1,280. 24.8 million po. Ilan ba talaga? Kaya nga, nagkakaganito po tayo. Magmula po sa budget briefing, wala na pong makasagot sa atin. Ilan ba talagang kailangan nyo? Ilan ba ipuproduce ng central? Ilan ba ipuproduce ng region at division? At saka mga eskwela? Nagkakagulo po kayo. So, sa binigay po nyo sa akin datos, 31 billion po ang kakailanganin na. Pagkatapos, bibigyan nyo kami ng 1.14 billion. Mali po kayo rito. Ano po ba talagang totoo? Kaya kanina po, a minute Speaker, sinabi suspension ko na. can be request for a minute suspension. Maaari akong magtagal, maaari akong konti lang. Depende po sa honesty ng sagot nyo eh. Simple arithmetic po ang pinag-uusapan natin. Mr. Speaker, may I request for a minute suspension to get the record straight? Session suspended. Session resumed. Yes, Marcoleta, ito na yung galing sa actuarian, ha? So, may I explain? Once again, there are 8 modules times 8 subjects. That's equivalent to 8 times 8, 64 modules per quarter. Times 4 quarters, so ang average niyan is 256 modules per learner per year, no? On the average. So 256 modules per average times 22.5 learners, 22.5 million learners. So that's 5,760,000,000 per year modules that they have to produce. And per quarter, if you divide that by 4, that means to say they need to produce 1,440,000,000 as an average. Pero yung sa ngayon, nasa nila, computation is they're only averaging 1.1 billion per quarter. Nakalilito po ang sagot ninyo. Yes, bibigyan na lang kita ng DS, so you can continue asking your next question. Kasi syempre, pareho tayo. Di Baka ba? mahina tayo sa math. Ganito po kasi, isang competency, isang module, hindi po ba? Not necessarily, kasi yung sinasabi What do you mean not necessarily? Some competencies can be clustered. One competency is one module. Ideal yan, pero may mga competencies that can be clustered in one module po. Mr. Speaker, Your Honor, may I repeat? From 14,000 competencies, kinompress na po natin yan. Inalis po nila in 60%, naging 40% na lang, kaya naging 5,689. Kailangan po lahat ng 5,689 competencies na yan, aralin po ng ano. Kung hindi, wala nang matututunan ng bata. Kinompress na nga natin, these are the most essential competencies. Kaya po, kapag dinivide natin sa 4 na quarters yan, lilitaw mga 1,400. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sa marami pong beses na pakikipanayam ninyo sa TV sa radyo, ang pinipilit po ng DepEd, 1,300 po ang mga modules for competencies. Kaya nga po, tinatanong ko kanina, kung 1,300 ang competencies, yun din po yung modules. Kaya nakakapagtaka kung paano kayo kukwenta ng 1.1 billion lamang. Malabo po ang kwenta ninyo. Kaya po pala hanggang ngayon hindi natin malaman kung ano talagang kailangan ninyo at kung paano nyo ipoproduce. At ang nangyari pa nga po, Mr. Speaker, Your Honor, ang mga teachers po ang ginamit para mag-produce ng module. O sige, granting for the sake of an argument na totoo po yung 1.1 billion modules. Hindi po ba totoo ang gumawa ay kanya-kanyang modules, mga division, mga teachers? Gumamit po sila ng photocopying machine, ng risograph, kinulate po ng teachers, ni-staple, pagkatapos, pinamigay, pinamahagi sa mga bata. Ito po ba'y gawain ng guro, Mr. Speaker, Your Honor? Di po ba kawawang-kawawa ang mga guro sa ginawa ninyong ito? Mr. Speaker, the modules are being prepared and developed by the master teachers and the supervisors. So yung mga teachers naman, nag-a-assist lang sila. Hindi ko po talaga marinig yung sagot ninyo. Pasensya na po, hindi po malinaw. Yes, Mr. Speaker, yung mga modules po are designed and prepared and developed by the master teachers and supervisors. Tapos yung mga teachers, they're just assisting, no, in the production po. Hindi po ganoon ang nangyari. Yun nga po sinasabi ko sa inyo, Yes. dapat magpakatapat na lang ang DepEd. Sapagkat ako po, monthly, kumisang weekly na po nang nangyari, tinitingnan ko po yung constituents sa Central Luzon. Halos lahat po ng mga teachers, iisa po ang kanilang iniiyak. Hirap na hirap sila, nangalap sila ng papel, at kami po tumulong na rin, pati LGUs, nagsibili na rin ng photocopying machine, sila na po ang gumawa. At bakit po pinipilit nila na akala mo mayroong plano, akala mo organize ang pagkakagawa? Pwede ko bang ipakita sa inyo mga modules? Yung mga modules po, Mr. Speaker, minsan localize siya, no? Contextualization, yung localization na sinasabi. Ito po yung mga modules. flexibility. Sir Speaker, Your Honor, hindi po pare-pareho. Meron pong maliit, ito pong naka-stapler, iba-iba pong ano. Ito po ba? Magtatagal ito, Mr. Speaker, Your Honor? Ilang araw o ilang buwan kaya bago masira itong naka-stapler ng mga modules na ito? Kawawa, bakit hindi po nyo ginawang libro ito? Kahit na po pagsamasamahin natin ito, libro din ito eh.
Ang naging problema po ng DepEd, matagal ko na po silang gustong tulungan dito sa isyong ito. Ayaw po nilang makinig, Mr. Speaker. Tingnan po niyo yung mga modules, kung hindi kayo maaawa rito. Naka-stapler lahat. Humingi po ako sa probinsya ng mga modules para makita lang ninyo. Para makita po natin kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito po ba yung sinabi niyong organized? Hindi po. Kaya po kanina kinukwenta ko sana, Mr. Speaker, Your Honor, para maipakita ko sa inyo kung gaano, kung ilang pages ang kakailanganin. Kakailanganin po natin siguro basakin ng maraming mga punong kahoy para ma-produce ninyo ito. Halimbawa po, yung isang quarter lang, kung 3,000 pages per learner po, dahil kinuwenta ko na po ito eh. Sa 100 modules per average, po average na po, per learner, per grade level, per quarter, at i-multiply mo po yun ng 30 pages, average page po ng bawat module, lilitaw po ay 3,000 pages po lahat per learner ang kanyang babasahin. Kaya kapag ka po yung 3,000 pages na yon ay minultiply mo again sa 22.5 million, ang makukuha po nyo dyan ay 67.5 billion pages. Saan po ninyo kukunan na punong kahoy yun? Ganun po kabigat itong pangyayaring ito. At kung tatanungin namin kayo, yung po bang 10 billion na yon na dinownload nyo sa mga regions at saka sa mga eskwela, sapat po ba yon? First quarter lang ang pinag-uusapan natin eh. Sa photocopying lamang po sa 50 centimos, aabot pa rin ng more than 30 billion ang gagastahin ninyo. So ganito na naman po ang gagawin nyo sa second quarter. Saan kayo kukuha ng pera? First quarter lang po ang pinag-uusapan natin. By next year, you are asking a budget of 15.2 billion pesos. Ito na naman po ang gagawin ninyo, modules. Ba't hindi na lang po kayo bumalik sa libro? Over the years, Mr. Speaker, ang budget sa libro wala pang 1 billion. Yun po ang masinop na paraan ng pag-aaral. Ibalik po ninyo yung libro. Ang problema po kasi ninyo, kaya hindi nyo maibalik ang libro, dahil 2 years ago, I've already advised you na makipag-usap kayo sa private sector publishers. Sila ang tutulong sa inyo sa paggawa ng libro o modules kung yun ang gusto ninyo. Pero Mr. Speaker, very lately, yung private school publishers sumulat sa akin, nakiusap sa DepEd, nasa akin po yung mga sulat nila, binigyan nila ako ng kopya, sumulat sa secretary ng DepEd kung paano sila makakatulong sa paggawa ng modules because they're prepared, they're willing, and this is their business to help. Hindi po sila sinagot ng DepEd. Sumulat sila sa NBDB, National Book Development Board. Tinangka rin nilang makipag-usap, paano bang gusto ninyo, bigyan nyo kami ng guideline, paano kami makakatulong sa inyo. Hindi rin po sila sinagot, Mr. Speaker, Your Honor. Anong klaseng pamamaraan po ang gusto ninyo talagang gawin? Ayaw ninyong involve ang private sector publishers, pero sila po ang sinabi ng batas natin, Republic Act 8047, 25 years ago, na sila ang bigyan ninyo ng pagkakataong tumulong sa publishing industry ng ating bansa. Ano po ang ginawa ng DepEd over the last 25 years? Wala po. Ano pong may pagmamalaki ng National Book Development Board kung ang pag-uusapan is the development of the publishing industry in this country? Tinangka ko pong tumulong sa inyo at ito'y recorded po 2 years ago or 1 year ago. Apat na request ang pinakiusap ko, mag-adjust ang DepEd. Ano po yung isa? Sabi ko, ibalik ninyo ang mga private publishers. Katulungin ninyo sila because ang ayon sa batas, sila dapat ang magpundar ng mga kakailanganing libro at mga learning materials. Hindi po sila nakinig kahit na meron ng batas na gano'n, Mr. Speaker. Ang sabi po nila, nangako sila na ang National Book Development Board ibalik na sa opisina ng Presidente sapagkat yun po ang nasa batas. 1 year ago, nangako po sa akin, 2 USEC ang kausap ko. Nagagawa sila kaagad ng paraan na maibalik ang National Book Development Board. Nagsumpa po kami about 2 months ago or 3 months ago. Napagalaman ko po, ni isang sulat wala silang nagawa para i-communicate ito sa Office of the President. Sabi ko pa po sa kanila, yung Volume 5 na ginamit nila na procurement modality, sabi ko, wala sa batas yan. Reviewin ninyo. Nangako po sila na gagawin yun, wala rin din po silang ginawa. Nangako rin po sila na tingnan at imbestigahan yung isa sa amin na sumulat sa DepEd na nagpagawa ng libro ng walang bidding, pero wala rin po silang ginawa. Sir Speaker, Your Honor, ang kinatawang ito ay hindi laban sa DepEd. Matagal ko na pong sinabi na kung siguro walang public education sa aming lugar, baka hindi po ako nakapag-aral. Gusto ko po silang tulungan, Mr. Speaker, Your Honor. Pero napakahirap ng isang tao o isang ahensya na gusto mo na nga tulungan, ayaw naman niyang magpatulong. O sinasabi niya, sige po, ayaw naman niyang kumibo, ayaw naman niyang makipag-cooperate. Ito po ang problema, Mr. Speaker. Bakit po natin lulustayin ang pera sa module? Ito po, sa tingin ko, yung 1 month po, bata ito, walang kasama, walang teacher. Palagay po ba ninyo, babasahin niyo itong napakaraming modules na ito? Sa tingin ko, 12,000 pages ang babasahin niya. Wala siyang kasama, wala siyang teacher. Gusto kayang basahin ng bata yon, Mr. Speaker, Your Honor? Ito po yung concern. These are the grave concerns. Ngayon, hihingi po kayo ng 15.2 billion next year. Kaya gamitin pa po ba natin to sa modules? Gusto ko po sana, bago ako matapos, ito na lang ang, ewan ko po kung talagang seryoso po ang DepEd. Ang aking po sanang mungkahi, Sir Speaker, Your Honor, ay itong mga bagay na ito. Number 1,
Discard and scrap the production, procurement of modules given the huge budgetary outlay required, the unplanned, uncoordinated, and cumbersome means to produce said learning materials. The enrollees and parents' preference for books as more practical and convenient medium of learning should be given more priority. Number 2, starting the next school year, which begins in September 2021, the National Book Development Board shall have been reverted back to the Office of the President following the intent of Republic Act 8047. In this connection, DepEd shall initiate the required formalities to complete this action in the soonest possible time. Number 3, defer the implementation of OUA Memorandum Circular number 00-0620-0030 in regard to the specification on new computer devices for students and teachers, while the DepEd computerization program, about 1.5 to 5 billion per year, is being reviewed and rationalized with the end in view of integrating the department's procured IT materials in several years in the learning management system developed earlier for e-classrooms. Last, explore and maintain the school ratio instruction to facilitate learning. School heads shall be encouraged to establish FM radio station within the school campus with at least a broadcast radius of 2 kilometers. Nangyari po sa Tarlac ito. Ang isa po yung Yusek pumunta sa Tarlac, nabigla siya. Kayang-kaya palang gawin ng isang classroom na magtayo ng isang FM station. Makipag-coordinate lang kayo sa NTC. Akala po ninyo, hindi po pwede. Pwede pong mangyari.